servant Job. He is the finest man and man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. Satan replied to the Lord, "Yes, but Job has good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is." The other version, okay, have you not put a hedge around him and his house and all that he has? On every side, you have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Let us pray. Father God, thank you so much sa imong kaigug magrasya. Salamat kinabuhi kay gaynan ang gihatag kanamo that we can freely hear your message that will strengthen us more, that will feed our soul, that will bless our body, soul, and spirit, O God, and that will honor you, Lord Jesus. Hallelujah. Upon hearing your message, with focusing, O Lord God, hallelujah, hallelujah, hearing you, it could able to bless you, please you, O Lord God. So thank you so much. Continue to bless and anoint all your servants who will be delivering your message, O God, that your message can be able, O Lord God, to give transformation after the information be delivered, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. The message of God this morning is about a hedge around. Hedge. Okay, hedge means, in other version is wall of protection. In other version pa yun, in other word is fence. Hedge kaya. Nanad naman tag fence, nanad naman taog ka ng, unsa na, wall of protection. A hedge around ang nagkural sa palibot. Now let's see the verse or the text. Kabalot na ani nga panahon na nga si Satanas o si Lord nagkaistoryahay o nagkaistorya sa dili kaingon nga nagkuan na sila, nagkunaybans na sila. Okay. Now matud pa nga si dito sa court sa Ginoo sa verse 6 ay lang ipagawas. One day the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser Satan came with them. Napod ko nung si Satanas, kaya siya may accuser. Okay, sa court daw, di ba sa court na amay salan, na amoy, na ay kuan, na ay complainant, na respondent, na ay biktima, o katong na biktima. And then, ingon, there is one, where have you come from? The Lord asked Satan. Ingon si Lord, kang Satanas, asa magagikan? Ingon din si Satanas, nagsuroy-suroy ko to and fro dito sa kalibutan. And then, may verse 8, manito itong verse, jump na lang ako. Nanutan na din Satan, have you noticed sa nakasurog-suroy ba kas kalibutan? Ingon sa Satan, suroy-suroy ko sa kalibutan. Ipakutan mo siya, asa kagikan? Ingon sa Satan, suroy-suroy ko sa kalibutan. So, ingon na si Lord, unya, nakabantay ka ni Job nga akong alagad. Suroy-suroy sa kalibutan. Nakabantay ka ni Job. So, si Job, ragid ang iyang panhinambog ipasigarbo. Siya nakikita, nakabantay ka ni Job dito. Siya ang pinakabuutan na tao sa kalibutan. So, ang Ginoo gabantay guys atong kinaiya. Amen. Gabantayan ta niyo sa atong kinaiya sa atong mga taras. Taras o paras ba ito? Hallelujah. Oh, so isa nakabantay pa ka ni Job nga akong alaga dito. Siya ang pinakabutas sa tibok kalibutan. Blameless siya ba siya kasaway. Maayo ang dugog niya. May kahadlok siya sa Ginoo. Nagpalayo siya sa dautan. So itanaw kiniya sa atong binuhatan, sa atong kinaiya, sa atong gikalingawan diri sa kalibutan. Ang Dios gayud nagtan-aw natong tanan. Wala siya gipili, kitang tanan ang iyang gitan-aw. Amen. Sama nga kung naatay cellphone karon nga dili kipa, di ba? Kipa dili man tumakakuan sa monitoring. Di ba? Pero ganig imong cellphone is touchscreen. Kitang-kita tayo. So kung naka-invento ang kalibutan o ingana nga we can be monitored. Sa wala pa ng invention, gi-monitor na ka ni Lord. Amen. Gibantayan na tanod, at itong kinaiya, atong binuhatan, ang tanan-tanan gibantayan din ni Lord. Next verse, next slide. Then, okay na gulo. Wala ni? Satan replied to the Lord. Puta naman siya, kabantay ka na yun. Job, tubag po sa Satan sa ginasama. Oo, maayo cute ang
Si Job kuno has good reason to fear isa nga. Kay apil man tungin nga si Job may kadloks ginog naglikay sa dautan. Ingon din Satanas. Oo, maayo bitaw. Na may kadlok bitaw si Job nimo. Pero ingon siya, you have always put a wall of protection. That is NLT. Kaya pareha naman sila. Lahat word gigamit. E siya nga, haimo mang yung kanuna, gibutan ng protection around him, his home, and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how it's kapitalaw na to itong ESB. Have you not put a hedge? He said, di ba? Ikaw nagput of hedge around him. Nagbutang ko ng ginog hedge or protection. Wall of protection around him, his house, and all that he has. A hedge around us. Na ay protection, na ay kural, nagpalibot na to. Kung kita may dadlukos Ginoo. Di ba ka na, sa balay na to, na adjunay kural kung natay budget sa kural. Nga naman magkural ta, kung naay budget sa kural. Aron nga, safe. Another is, para nga, walay trespassers. Walay makasulod gawa sa imong property. Diba? And then another is, maupo na ang kadakon sa imong property. Kadi mo kamukural o biyan sa imong property. Siya, you have, diba sabi, you have, sabi nga, to si Hub. Ang saon man, nga, ibutangan man imong heads around him. Na ako no'y heads. Okay, let's proceed to the next slide. Okay. Next slide, bagyo. So, a heads around us. Ang protection, ang kural, ang protection ng heads around us as His children. Na ay kural, na ay wall of protection, palibot na to nga iyang mga anak. Wala po na naunsa sa mga anak ni Ubog si Ubog. Okay pa sa all right ang iyang pamilya kinabuhi. How did Job made a heads for his children, for each of them? Cute sa man kuno because ingani ha. Di ba kita may mukural sa ato palibot, di ba nang Ginoo pagkuralon? Hello? Kita mukural ni Lord. Kurala. Yung ang palibot, Lord, grabe, panugo ang tao, pas Ginoo, no? Dakan na batang sugos Ginoo, kan atong prayers, panugo, panatos Ginoo. Sige, takangyo sa Ginoo, natin mabuhat sa Ginoo, Lord ka na, Lord, panalangin ko, Lord, tagaay ko, Lord, bantay ko. Sige, kita pa na, imagine na, Lord, bantay ko, kanaw, sige, himo ng bodyguard ang Lord. Na panahon sa panalangin ni mo, itagaan ba ni mo, bahay ng Lord sa imo bodyguard, sa imong pagka-protector, sa iyong tanang-tanan. Diba? How did Job made the heads for his children, for each of them? Let's see the next verse. Next slide. So by offering a burnt offering. In Job chapter 1 verse 4, okay, Job's sons would take turns preparing feasts in their homes. And they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. Kay pito man to sila kalaki, 3 ka babae. Unya ang iya ko ng mga anak, kaya siya property. Bilang ito 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 teams of oxen, and 500 female donkeys. Matod pa man yung mga properties, mga livestock, mga hayop ang iyang panginabuhi, na hayop. So, syempre, dakan silang hayop. Ang trip sa iyang mga anak kay kaon o inom. Iya ko ng mga anak, magsigi kunog, kumbira, magsigi kunog, ihaw, magsigig kaon, preparing feast in their homes. And they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. So, ingon din, sila ra po magsuon, magkaon, daghanabi sila. Kunya, kung naa sila igsuon, pa sila pasawa, napay mga anak sila, kano sila, kaya napulo sila tanan. So, times 2, 20 na. Kung na'y anak, awit sila asawa. Kung na'y mga anak, masamot. So, hinggat mag-celebrate sila. Pero may sila ga-celebrate kuno. Matod pa, take turns. Would take feast in their homes and they would invite their 3 sisters to celebrate with them. So, sila pamilya ragat, gatigom-tigom, gakaon-kaon. Next slide. When these celebrations ended, human anak nga celebration, pag lami-lami, pag
kuan nila sila magsuon. Yung mga anak, by the way. Sometimes, after several days, kung man ato nga selebrasyon nga naghimo sa mga anak, pipila ka adlaw ato, Job would purify his children. Iyang nag-purify na siya kay ngano man sa kabalo Job ko sa mga anak. Nagito'y binuhat ng di maayo. Sa ilang paghudyak ka, pwerte nilang kanta, pwerte siguro lang inom, pwerte nilang agay. Yung mga dautan, mga anak. Dato binuhatan. So kabalogin si Job, imagine na, si Job matarong na tao. Pero yung asawa, buutan, dautan. Dautan. Yung mga anak, kining mga buutan, dautan. Dautan. Si Job, ragay tarong. Oh, nangliwat ka si mama, ito yung mga anak, dautan man yung mga anak. Si Job rin buutan. So, si Job kuno would purify his children. Di pala kaadlaw man silang kumpira, kaon, inom-inom. Musayo kunog mata si Job, maghalag kuno siya burn offering. So mag-ihaw siya para i-purify ang iyang mga anak. Para maputli. Kay sa ngalul, kabalugid siya na yung mga anak, mga paras. Daotang taras. So, kabalugid siya. So, ito, dili siya gusto nga saon sa Ginoo. So, nag-purify niya mga anak by offering a burnt offering for each of them. So, isa ka-offering kada sa ato pa na pulo tanan sa mga anak. Isa iya gighaguan tog ihaw, haguan naghala, daguan niya og sunog. It's burnt offering for each of them. Siya naghalad ato naghalad og burnt offering. Kaya nga naman, for Job said to himself, kaya naingon si Job, said ko galingon, kay bastin ang akong mga anak, nakasala, gitunglo nila ang Ginoo silang kasing-kasing. This was Job's regular practice. Manang good practice niya ang hatag og burnt offering, paghalad para sa Ginoo for cleansing. Good practice. And ako, ganina sa Sunday school, I learned good practice when I started to, mga words, dito sa pagtrabaho sa barangay. Mga ubad barangay, gusto nila babawaan sa elder barangay. Kung saan good practices na mo sa lupon sa kauswagan. Nganong awardee ang kauswagan. So, regular practice ko ni Job ang maghatag o burnt offering. Kabalo siya sa mga anak, badlungon. Okay, badlungon yung mga anak, siray tarong. So, dili na to ikapantunan sa mga kung tarong pa na siya nga yung mga anak badlungon. Di ginato ikaw personal choice na sa tao magpabadlong. Hello? Dili na to ikaw. Di ba si Satanas, ito mga ikas langit, may man ang leadership, ang leadership ni Lord, ang management ni Lord sa langit. Pero anong si Lucifer, na mo siyang dautan? Tungod kay, nitukar iyang garbo. Mutukar na ginatong garbo, di na ta magpatondo, di na ta magtubusol ta mo labaw, muna delikado. So, yung mga anak, grabe ka badlungon. So, that's the next slide. In Psalm 141 verse 2, accept my prayer as incense offering or offered to you and my upraised hands as an evening offering. That is in NLT. Sa ESV, let my prayer be counted as incense before you and the lifting of my hands as the evening sacrifice. Yung ano ni abutan ng versikulo ha? Kaysa diha nga si Job is nag-offer of burnt offering para sa tagsagsa niya kaanak. Matod pa, tagsa ka burnt offering. Di ka isarak kuno. Oh, tagsa sila sa iyong anak. Do you think prayer was not made? Naagip pag-ampo ato. Dili lang nag-ihaw, but naay mga pag-ampo. Accept my prayer as incense offered to you. Ang atong prayer daw insenso. Pero si Job, dili lang prayer. Naghatag pa siya burn offering. Ang ato, anak naman ihawan kung mag-birthday. Yes. Narabay nag-birthday karon pero may ihaw. Ibangon man ang kabag baka. Oh, sana baboy. Sa to, di ba? Kadumdum jud ko. Okay. Basta mag-birthday sa amo sa una, tumbag yung manok.
Mabawan pa ba ka mag-birthday sa una kay ang imong agtang na may kuro sa itlog na noon, dugo sa manok. Hello? So mabawan ka, madula-tula ka dito, dula-tula ka bawaan ka birthday mo kay ang kuros nga dugo na mas imong agtang. Hello? Now you know what message God gave me about that cross? Last week or this week. Ibutang na sa kumain. Diba? Unsa pa din ang cross? Dito, gilansang si Jesus o dito siya namatay. Amen. Hello? Dito siya gilansang o dito siya namatay. It speaks about death. Kamatayon. Suffering. Hello? Muna ang mensahe. Pero dito siya namatay para siya nga maghatag na itong kadaugan batok sa kamatayon. Amen. Namatay siya para sa kadaugan sa atong kadaugan nga dili ta mapilis kamatayon. The sting of death will be removed. Ang lala sa kamatayon, mawagtang namatod pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na, O death, where is your sting? O kamatayon, hain naman imong kalala. So the cross there speaks about suffering, death. So every time magbutang ta anak, murag kapanog kamatay. It speaks about death. The message of the cross is for the salvation of everybody, for the healing and deliverance, for the freedom, for the victory of everyone. Message of the cross. Umatag pa din nga si Job. Dili lang siya naghalad o halad sinuno si manak. But nagampo siya. Isa to ba si gitunglo sa akong anak, mga anak, ang Ginoo sa ilang heart. Nagunahon na sila kasing-kasing nga. Ano Ginoo? Nanuan baga dautan bitaw anak, bitaw ipuli, nga matay bitaw to sila. Hello. So, he said, let my prayer be counted as incense before God. Usahay, bitaw. Dili man kuan ang ato ra more on words tatawag, more on words. But remember, if you remember the story ato nga message ato Sunday, before nag-bless si Esau, nag-release of blessing si Esau, gipakaon wala. Gipakaon wala. Nag-ihaw sa ihaw ganito? Yang sheep. Sa nabatanon nga karnero. Giihaw para ipakaon. Let's proceed to the next one. Okay? Okay. So, heads around. Ang fence or kural palibot na to. Mauto nga ang si Job is naghalad sa burnt offering for his children nga makabatunog heads or wall of protection. Sa wala mo po itong hitabo, sa diyang wala pa gitugutan ni Lord nga si Satanas birahan ang pamilya ni Job. Ang heads of protection sa pag-ampo o paghalad ni Job na apa? Pero sa diyang gitugutan ni Lord si Satanas nga birahan si Job. Kay kabalo siya nga si Job makapasar. Dahil doon din nagsugod. No. So, mentras nga walay panugot si Lord, walay mahitabo. Amen. Bisag badlungon. Hello, bisag badlungon. Pero, ato sa, matod pa sa pulong sa Ginoo. Unsay, tungod sa mga anak ni, tungod ni Job. Let's see the Psalm 91 verse 1 to 7. Psalm 91 verse 1 to 7. Those who live in the shelter of the Most High, katong nagpuyo, matod pa sa kanang balay, sa balay sa labing makagahom, will find rest in the shadow of the Almighty. Makabatunog kapahulayan diya sa landong sa Diyos ng makagahom. This I declare about the Lord. He alone is my refuge. Siya ang akong tipiganan. Siya ang akong dapit nga ako safety. He is my God. Siya ang akong Diyos. And I trust Him. Kung ako nagsalig niya. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. So muna, part heads na siya. Deadly disease, mga balatian, i-protekta. Part sa heads.
a hedge around us, protection. Protection from evil people, protection from deadly disease, matod pa in verse 3, and then sa tanang mga traps sa kaaway, i-protect. Nga naman, in verse 4, He will cover you with His feathers. Kung itibuon ko na nato ang Ginoo nga siya ang atong refuge, ang atong shelter, siya atong balay. Siya atong balay. Shelter means, shelter, refuge, balay. Matod pa, i-cover ta niya. Sama ani cover. Cover sa wall, cover sa roof, sa dingding o sa atop. Cover. Kung ang Ginoon ko na nato, ang Ginoo nga maoy atong balay, atong tipiganan. Iya po tang tipigan sa iyang, daw gitipigan tas iyang mga pako. O matod pa, He will shelter you with His wings. Iya ta panalipdan sa iyang mga pako. His faithful promises are your armor and protection. So kung naatay Ginoo, na kanunay tanggaampo, tungod anak nga relasyon o connection, naatay protection. Amen. Gana, tungod anak nga relasyon natos Ginoo, naatay protection. Because of that. That relationship can give us, that relation can give us protection. If we make Him as our refuge or shelter. We are His habitation. Kita ang iyang Pinoy-anan pod. Puyo si Lord sa atua. Atong dito na ko na-trace po na sa akong wali atong Saul and Barnabas and Saul atong 20 sa itong ngayon katong i-post na ko. Sa ding gi-imbitar ni Zacchaeus si Lord sa ilang balay. Habiting himo ni nahimo ng habitation, again, the invitation of Zacchaeus to that Jesus will come into his house. His invitation became Zacchaeus' habitation. Si Jesus nahimo ng habitation, o si Zacchaeus nahimo ng habitation sa Ginoo. Ipuy ana si Zacchaeus sa Ginoo. Before the habitation, before nga mahimo tang habitation sa Ginoo, habitat ta sa Ginoo, invite to na to siya. There is an invitation to come, to let Jesus come into our hearts. Invitation for God to make us nga habitation kaniya, Pinoy-anan kaniya. So you are the temple of the Lord. So if you make the Lord your shelter, matod pa, He will cover with His feathers, He will shelter with His wings. His faithful promise are your armor protection. And do not be afraid of the terrors of the night in verse 5. Dili kamo mahadlok sa kanang kahadlok matod pa sa mga dautan sa kagabion, nor the arrow that flies in the day. Bisan pag na ay mga udyong nga ipalabay sa adlaw kuno, di ta mahadlok. Nga naman, there's a hedge around us kung i-protect ka ni Lord, kung ang Ginoo atong mabalantay. Bisan dautan ang mga anak ni Job, pertungod niya sa iyang connection, sa iyang relation, there is protection. Hello? So, do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. In verse 6, do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Ayaw kadlok sa mga balatian, matud pa, nga mudangat sa gabion, no mga katalagman nga moabot sa adlaw. Nga naman, though 1,000 fall at your right side, at your side by the way, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. So, oni siya ang heads nato, protection nato. Bisan pag libo-libo, 1,000 kuno na ato sa atong side, and then 10,000 nagpalibot na nato, naanay mga kunta nagpalibot, and these evils will not touch you. If there is a hedge around us, if there is a wall of protection around us, dili kuno sa makilot, bisan pag libo-libo na sa palibot, ay kalisan. Kay once nga ang Ginoo, proteksyonan ta niya, dili ta nga mahadlok. Hello. Muna nga siguro na to. Nga, ang atong kinabuhi na ay heads ni Lord. Heads around. Heads around. Ano ang atong head? Di na around. Ako basta tumakontra. Stipot lang ka. At peace lang ka. Hello. Next verse. In verse 9. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your
home. Ganun man. For He will order His angels to protect you wherever you go. Kana. Heads around our home. Ganina. Heads around us. Ang kural palibot na to. Karon diri sa heads around our home. Ang kural palibot sa atong balay. Asa na makita? In verse 9. Okay. Sa 9 sa ta. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter. Natod pa. No evil, verse 10 dayon. No evil will conquer you. No plague will come near your home. So, heads around our home. Sada nga, kitang tanan na ay heads na ay protection. Plus sa pagsabot anak, kung maglakaw ta mo gawas sa tong balay, na ay heads around us, na ay protection around us. Nakalimot sa likod, i-jump ko. Okay, like for example, sa to heads around us, tanawa si Shadrach, Meshach, ug Abednego. Their heads was God. Bisag kalayo na wala sunog, bisag ang ginagbuhok, wala gidan, ni maho gamay. Sa nina nila wala unsa. Because sa to, the heads around us, ang protection, ang Ginoo mag-protect na to. Daniel, langob sa leon. Pila to ka leon. Wala gid ka tukob. Wala gyud ka sipat. Gipakalma ni Lord ang leon. Ngano man, gihimo kini nga bersikulo, gibarugan nga kung himuon na tong Ginoo magbalantay, bantayan ta niya bisag taliwala sa langob sa leon, bisag taliwala sa kalayo, taliwala sa dakong trahedya sa kinabuhi, ang Ginoo magauban. Heads around us and heads around our home. Pero sa diha, nagikuha na ni Lord ang heads, kay gitugutan niya si Satanas, kay kabalo siya makadaw. Waden to, kung saan hitabo, ang sa balay, natumbahan og kahoy. Asan to makita? Okay. So, balik sa dito sa Job. Sa nagitugutan, nagikuha na ni Lord ang heads, ang protection. Okay. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Verse 13, 1:13. One day, he was still speaking another message. Okay, 13 day. One day when Job's sons and daughters were feasting on the oldest brother's house, kaya puli-puli day sila. Puli-puli na sila. So magulang, mangon na po nga bento na po sila magkaon, magkumbira. Sa din, nagkumbira kuno sila sa kinabugulangang balay. A messenger arrived at Job's home with this news. Your oxen were plowing and the donkeys feeding beside. When the subjects raided us, they stole the animals, matud pa, and asa na to? Kill all the farmers. I am the Lord who only one who escaped to tell you, matud pa sa pulong sa Ginoo. Okay. So sa diha nga nagkuan kuno verse 19. So sorry, verse 9. Jump na ta sa verse 19. Verse 18 to 19. While he was still speaking, another messenger arrived with this news. Your sons and daughters were feasting in their older brother's house. Ingon ang Mansairo, ang imong mga anak Job, nga mga babae ug lalaki nagkumbira sa balay sa kinabugulangan nga anak nila nga kanay igsuon nila nga kuan laki. Suddenly a powerful wind swept from the wilderness and hit the house on all sides. The house collapsed and all your children are dead. I am the only one who escaped to tell you. Sa diyang gikuha na ni Lord ang heads. Wala na protection. Hangin na hagsa o natumba ang balay na ngamatay silang tanan. Sa wala pakwaan ni Lord ang heads, ay wala patuguti ni Lord si Satanas nga maghilabot sa pamilya ni Job. Walay negative na hitabo. Pero pagkuha na ni Lord, kay gitugutan ni Lord si Satanas, dito na nagsugod ang negative. So, sa'y pasabutan na. Dili day tamag, salig. Not all times are the same. Kay matod pa sa Deuteronomy chapter 28, kung maminaw kuno tag tarong sa Ginoo. Deuteronomy chapter 28 verse 1.
28 verse 1. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, kung inyo gang tumanon, ang Ginoo nga Dios, o pamation ninyo, tapigan ninyo ang iyong kabalauran, I am giving you today. The Lord your God will set you high above all the nations of the world. Ibayo mo sa Ginoo, taliwala sa kanasuran. In verse 2, you will experience all these blessings if you obey the Lord. Makasanati mo ani nga panalangin sa Ginoo, matud pa nga if you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Masinati ninyo ni nga panalangin ko magtuman mo sa Ginoo. Your towns and fields will be blessed. Ang inyong lungsod o inyong kaumahan mapanalanginan, ang inyong mga anak matud pa panalanginan, ang your children and your crops ay mga anak o mga uma panalanginan, ang kaliwatan, hallelujah, sa imong mga hayop panalanginan, ang inyong mga abot sa baskets and bread will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. Bisag asa ka paingon panalanginan ka. Verse 7, the Lord will conquer your enemies when they attack you. Ang Diyos mooy mo away, makibatok sa inyong kaaway. Matod pa, and they will attack you from one side, but they will scatter you in 7. The Lord will guarantee a blessing. Mo na siya. Ang napay heads ana, napay protection kung nag-carefully obey ta. Pero kung dili ka mag-carefully obey, verse 15. But if you refuse to listen to the Lord your God, verse 15, and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Na ay negative. Positive o negative? Hello? Kung mag-obey ta na ay protection, na heads around us and around our properties and around our city and community. Pero kung kaon na ni Lord ang heads kay na ay hinungdan, kadto gikuan to ni Lord kay nga naman gitest man to si Job. Wala may disobedience ato, gitest man to. Heads around him and around his family and around his property. Pero kani karon is wala. Matud pa in verse 25, jump ta sa verse 25. The Lord will cause you to be defeated by your enemies. You will attack your enemies from one direction, but you will scatter them in 7. You will be an object of horror to all the kingdoms of the earth. Your corpse will be food for the scavenging birds and wild animals, and no one will be there to chase them away. Negative na. Kung waon na ni Lord ang heads ang protection. Kaya na disobedience. Mapildi na ta. Itugyan sa Ginoo sa kaaway. Kaya nagkapildihan. Kay wala ko ilabot nga nag-disobey niya. Atawgiyon daw sa kaaway, matud pa, and then sila po'y musibog pito kabis. And then himo sila kunong makaluluoy. Ug ang ilang mga patay, may mong pagkaon sa mga mabangis ng mga langgam ug mga hayop ug wala kunoy muadto kanila aron nga mutabang kanila. So if there is a heads around our family, around our property, walay paunsa sa ato. Pero kung waon na ni Lord ang heads ang protection, dito na magsugod ang nain nga direction sa atong kinabuhi. Pero unsa maingon ni Lord lagi, kung ato lang jud kunong himuon nga ang Ginoo atong magbalantay atong balay. Bisan kunog libo-libo ang mosulong nato, di kuno mo sa. Bisan pa kunog deadly disease, dili kuno maghatag ka nato og katalagman. So saan man di ay, unsa di arong balikayan nato ang kaaway, malipayan nato nga tugutan sa Ginoong kaaway. Mag-obey or mag-disobey? Mag-obey. Obey chud. Ayaw gyud og sipat-sipat. Nga likayan lang nato ang tao, musibak din ta adto tas barkada adto tas grupo sa kaaway. Likay ato lang lipaton nato tong atong ga kanon. Jato? Unsaon kuno do pagkabalugin sa ta? Tell me your friends are and I will tell you who you are. Kung kinsa imong ganag uban-uban, ikaw sama kanila. Christian ka, ganahan ka uban sa mga taong walay Diyos. Nga sige lang pamalikas, sige lang himong dautan. Maayo dili. Mag-heads pa ba si Lord? Mag-protect pa ba si Lord?
Maulawan si Lord. Amen. Kung mag-carefully obey ko ta ni Lord, matod pa, wala ko na'y maka-ilabot. Nato. If you, ato ta sa, balikan na to sa Psalm 91 verse 9 to 10. Psalm 91 verse 9 to 10. Okay. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. Walay kaaway, walay balatian, matud pa ang makaduol sa tubalay. Kunay hedge, kunay protection. Muna nga, dili ta mag-disobey na Lord. Dili ta magpalayo ni Lord, aron layo puntas katalagman. Amen. Panahon sa panimbahon, gahini gitsag time sa panimbahon. O gahini po just ang bahin. Gahini si Lord sa imong talent tanan-tanan. Kay gitagaan taan ng tanan. Kay parang gitesta kung kabalo punta mo share. Amen. Hello? Diba? Kung na kay uyab, tagaan mo panahon imong uyab. Kung na kay trabaho, tagaan mo trabaho, tagaan mo panahon imong trabaho. Tapi ang Ginoo, gitagaan pa natong panahon, gitagaan pa natong budget. Amen. Maayo kay maghatag sa uyab, grabe yun. Palaka sa uyab. Sa Ginoo, naghatag ba ka? Hello? Diba? Grabe, bulak-bulak pa. Kapila magbulak, Valentine's, Christmas, birthday, mansari, anniversary. Kapila bulak-bulak. Pero sa Ginoo, wala, dito na, bulaks patay. Bulaks patay na lang hatag ka niyo. Hello? Pero tigbag-hatag, Valentine's, kapila yun. Bisag bakal, di kayo bulak, paliton. O sa Ginoo, di hatag bulak. Di ba kapot pagkamatay, pero tinatag bulak. Oh my God. Hello? Bisa grabing bulak. Uy, bisa unsa na lang bulak. Wapo kay nga bulak. Ano na? Bulak sa para sa Ginoo. Wala titaon. Hello? Bakanti para ba itong 4th week? Wala para ba tigdalag bulak sa 4th week? 1st of 2nd of 3rd na ana. 4th week, pagit talaga bulak. Unia, pakit-adayin ko ba dala-dala mo bulak sa kanang kalag-kalag. Valentine's. Tayo, dili. Matarong na, dili. Oh, ang nagdabot mataan na yung taon. Ay. Di pa rin na puntas Ginoon na itong obligasyon. Hello? Grabe pa, mahal ka. 500 kay pinakagamay, ang arrangement ng flower, 500. 1,800 pa, 1,000. Nakapila sa isa ka okasyon sa katuig. Sa Ginoon, isa ka buok roso. Ikada. Gusto tag protection. Unya, pag ato pagkitag bintino, dalagya po tagulak, dala pagpagkaon, birthday at pagpatay! Nadali Thanksgiving, huwag ka hata, aba! Kapit na ba itong Thanksgiving? Ako, gingnan ako ni Lord. Kasi, pilay ako, gingnan ako ni Lord. Nana ko'y commitment ni Lord, nana ko'y covenant ni Lord. Hello? Praise the Lord. Ano man, gusto tag-heads? Gusto tag protection? Dato, atong buhaton. Dili man na isa na gusto kag kuron niya, isa ra ka buok nga. Isa ra ka buok kawayan ni puta. Hindi ka, do, ikaw na mag-protect ani Lord. Poster kay puta, ikaw na mag-protect ani. Siguro nanugo na pas Ginoo. Nanugo na pas Ginoo, di wagi ka nagatag Ginoo. Hello? Sige lang kita panugos Ginoo si Ginoo. Suguon tag matag ampo na. Sugot na gamay lang ka makatabang ito panana po simbahan panilig simbahan. Ay sa kapot to kapol katulog papelon. Kabalo mo ko sa giingon ni Lord this week. Sabi ingon ni Lord sa Ensya. Sa isa ka tuig kapila mo mag-leave mag-absent mo kay adto mo tulog to na mo lakaw. Sige ingon ni Lord, the day before sa atong Thanksgiving dapat mag-leave mo. Sabado pa mag-leave mo para preparation sa Thanksgiving. Mo nag-iingon nyo sa ako. Sakto din. Sa isa ka tuig, kapila mo nag-leave. Sa ito trabaho. Hindi mo ka-leave para sa Thanksgiving preparation sa Thanksgiving. Mo nag-iingon nyo sa ako. Agis kong tinanak para sa inyo para makapangandam na mo mag-leave na mo daan. Oh, hapit na. Sa itong pizza sa atong Thanksgiving. But nag-iingon ako. Oh,
Atong karuhon ha. Magparangkahay ta ani. Nagingon ta nilos ako Atong Thanksgiving, November. Oh. November 30, Jud. Katapusan Sunday. Sige, November 30. November 29, baglib. Huwag yung mabaglib. Inanta na mo, bahala na mo. Because, ang atong paglib sa Ginoo, makalib po na sa kaaway nga dili ko. Nga naman, part na sa heads na to, part na sa atong kural. Every day, every week, every year, naghimot ang kural. Amen. Hello. Heads around heads around Job, heads around his home, and heads around his property. Gusto tayo nga na, permi na tayo wall protection. Dot sa Ginoo. Shall we all stand up? Kay time. Bitin. Oh, glory to God. Let's all stand up. Oh, praise be to God. Hallelujah. The King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Glory to God in the highest. Shall we all stand up and meditate upon the message of the Lord that He has given today? Heads